So hello no, ngayon ang pag-usapan natin tungkol sa belief ng mga tagasamba ng mga Diyos-Diyosan. Alam naman natin na ang mga Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Ang mga Diyos-Diyosan na gawa sa kahoy, kinuha yan doon sa kagubatan, pinutol ng mga taong magkukulit. Tapos pinupurma ng mukha ng tao. Pinapakuan ng kamay at tiil, paa at saka ulo para magiging dugtong. Pinipinturahan, binabarnisan, sinusuotan at nilagay sa altar, sinisamba ng mga tao hangal at mangmang. Gusto kong malaman nyo, itigil nyo po ito. Kasi po, ang kabayaran ng ganitong kasalanan, kamatayan. Ayon dito sa Biblia, sa sinasabi dito ni Apostol Paul, ang mga inalay ng mga taong unbeliever or non-believer doon sa mga Diyos-Diyosan ay inalay nila sa demonyo at hindi sa Diyos. So kung ikaw sumasamba ka dyan sa mga kahoy na yan na kinulit, pinurma na imahe, hangal ka or mangmang, binubulag ka ng sarili mong kaalaman. Lagi mong tatandaan, darating yung araw na ang tao may kamatayan. Diretso ka talaga sa impyerno. Mahigpit na pinagbabawal ng Diyos na gumawa tayo ng larawan, image, upang sambahin, luhuran, hahalikan, or ano pa man ang gawin natin. Pinagbabawalan ng Diyos. Pagsusuway ka sa kanyang utos, parusa ang iyong sasapitin. Dito sa Biblia, sa sulat ni John sa Revelation, sinabi dito, hindi pa rin nila pinagsisihan ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsamba nila sa mga demonyong kahoy na Diyos-Diyosan. Ang demonyo, ginagawa ang paraan upang linlangin ang tao. Dito sa Pilipinas, millions. Ilan lamang porsyento ang tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos, na sumasamba sa Diyos in spirit and in truth. Mostly talaga, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mag-ingat po kayo. Kasi sa bawat likod ng mga Diyos-Diyosan na yan, mga ribultong santo, ribultong kahoy, na ginagawa niya, na sinasamba nyo, sa demonyo yan, sa demonyo kayo sumasamba. At hindi sa Diyos. Darating yung araw na sasapitin nyo ang bagay na hindi nyo inaakala nyo na kumbaga, sumusunod kayo sa tamang daan na maghahatid kayo sa inyo sa Diyos. Yun pala, doon sa impyerno. Ang mga tao ngayon nagagalit every time na i-rectify mo. Sasabihan mo na huwag kang sumamba sa ganito. Kasi ito ang sinabi ng Panginoon. Bawal sambahin ang ganito. Pero sinasamba pa rin ng tao. Minsan sasabihan ka nila, bakit mo kami hinuhusgahan? Bakit ka ganito, ganyan? Nagsasalita sila ng maraming mga salita. Lagi niyong tatandaan. Hindi kayo hinuhusgahan, kundi nire-rectify kayo sa inyong mali. Para kayong isang tao na naglalakad patungo sa bangin. Doon kayo babagsak sa kaparusahan. Basahin nyo ang Biblia nang malaman nyo kung ano ang sinasabi dito. Ang mali kasi ng tao ngayon, takot silang buksan ang Biblia. Kasi nga ayaw nilang malaman ang katotohanan. Takot sila. Ang gusto lamang nilang marinig, yun lamang gusto nilang marinig. Yun lang yung gusto nilang pakinggan, yung gusto lamang nilang marinig. Takot silang buksan ang Biblia kasi nga ayaw nilang malaman ang katotohanan at takot silang babalik sa totoong Diyos. Doon lamang sila mamulat sa mga panahon na mapaparusahan na sila ng Diyos.
Itong mga bagay na ito, itong pag-rectify na ito, itong pag-preach sa inyo na ganito, hindi yan panghuhusga, kundi pagmamahal yan sa inyo, sa kapwa-tao. Kasi tayong lahat dito sa mundong ito, magkakapatid lamang in Christ. Lahat tayo, tinubos ng Panginoong Hesukristo sa krus upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit hindi nyo maintindihan ang katotohanan patungkol sa kalooban at kautusan ng Diyos? Bakit patuloy pa rin kayo sumasamba sa mga rebulto? Galing ako diyan. Pero noong mga panahon na tinawag ako ng Panginoon, pinalayo ako ng Panginoon, winarningan ako ng Panginoon, sinabihan ako ng Panginoon, wag na wag mo itong sasambahin upang hindi magiging mapait ang iyong puso. Iniwan ko yun. Pero kalaunan, bumalik ako sa pagsamba. Doon ako sinabihan ng Panginoon ulit. Sabi niya, di ba binigyan na kita ng babala na huwag kang sasamba sa mga rebulto? Doon ko na-realize, mali yun. Gusto kong malaman nyo, umiwas po kayo dito. Believe me, pag hindi kayo aalis sa mga ganyang paniniwala o belief, at hindi kayo susunod kung ano ang sinasabi sa Biblia, maniwala kayo, darating yung araw, magiging panggatong kayo sa apoy doon sa impyerno. Yang apoy na yan na sinasabi, ang sinasabi ng ating Panginoon, yang apoy na yan ang tutupok sa mga taong masama. Hindi yan apoy na magpapainit lamang sa ating katawan o sa inyong katawan. Apoy yan na tutupok sa bawat isa na hindi susunod sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, hindi lahat ng mga tao na tumatawag sa pangalan ni Kristo makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi sila lamang na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ito yung maniniwala tayo sa anak, sasampalataya sa anak, susunod tayo sa kalooban, kautusan at sinasabi sa Biblia. Ayan ang kalooban ng Diyos. Kung susundin natin ang kanyang kalooban, ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Pero kung susuway kayo at sasamba kayo sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan, ayon doon sa Revelation, apoy ang patutunguhan ng bawat tao na susuway sa Panginoon. Kung gusto nyo, ipagpatuloy nyo yan at ayaw nyo magpatama, kasi nga sasabihan nyo kami, mga sulpot kayo, hindi yan sulpot. Lagi nyong tatandaan, ang mga pare hindi nagsasabi ng katotohanan. Hindi nila sinasabi ang katotohanan kasi nga ayaw nilang malaman ninyo ang katotohanan. Kasi nga sila mismo ang nagpapako ni Kristo sa krus noong unang panahon. Sinong nagpapatay kay Kristo doon sa krus? Mga pare. Kung susunod kayo sa kanila na mga preaching nila, puro preaching panghil, pang-impyerno, diretso talaga kayo kung saan sila patungo. Ito ay rectification. Rectify lamang sa inyong kamalian. Hindi ko sinasabi no na perfecto ako, kundi ito yung sinasabi ng Biblia. Ito yung sinabi sa kasulatan na gusto kong malaman ng bawat isa, na kailangan nating sundin upang malayo tayo sa kaparusahan na inihanda ng Diyos, hindi para sa tao, kundi para sa mga demonyo at sa kanyang mga anghel. At dahil nga sa kawalan ng pananampalataya at hindi pagsisisi sa mga kasalanan, doon bumabagsak ang mga tao. Hindi kayo hinuhusgahan. Nire-rectify lamang kayo. Ito ay pagmamahal sa bawat isa ayon sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na love your neighbor as yourself. So hanggang dito na lang, na maraming salamat and God bless everyone.